Ah, yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Hindi pa. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Pero mukha tayong makakita ng bata, neophyte, na lumalaban sa sistema. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So, babalik at babalik ako doon. Yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Hindi pa. Kasi kailangan maging patas. May hatol na yan. May hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, gano'n na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Ben, kanina, tuhugin ko lang, sabi ni Mang Perry, ang nangyayari ngayon, marami ang nananahimik dahil takot. Pero, marami din sa mga nagsasalita ang pinapatahimik. Hindi lang dahil takot, tinatakot sila. Di ba? I remember yung campaign nga na mahiya naman kayo, ang nangyari noon, yung mga contractors pa lang yung tinitira, sobrang excited ng gobyerno natin, yung admin natin. Kaya lang later on, lumabas yung mga testimonies, papalapit na doon sa palasyo, sa mga politiko, nangyari, pinapatay siya. At yung mga nagsasalita, mukhang may pattern na tinatakot talaga siya. And if you come to think of it, importante ito because the institution is being used right now. Because in a way, parang they really move fast against some critics. Gaya na nangyari kay Colonel Mangal and also kay Congressman Leviste. Any one of you would like to comment on that? Alam mo, Rob, yung kay Congressman Leviste, siguro ang komentaryo ko doon, bihira tayong makakita ng bata, neophyte, na lumalaban sa sistema. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So, babalik at babalik ako doon. Yung tax, yung estate tax ba nabayaran na? Hindi pa. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. At this time, na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr., 99% ibibigay sa Pilipino, at 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. Diba? So ako, simula nung may hatol na yan, may hatol ng Supreme Court, final and executory, hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, gano'n na lang silang kadiin, pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Kaya nga kailangan matuto na tayo sa paghalal ng ating pinuno. Yun yung sinasabi ko, sa supply side, maiiba ngayon ang naratibo ng taong hinahalal. Mas gusto mo ba si Barsaga, si Leviste? Mga batang lumalaban, hindi natatakot tumindig at magtanong. Vis-a-vis dun sa demand side, ano ba yung demand ng taong bayan? Anong klaseng leader ang ating dapat mahalal? So, itong mga nangyayari ito, talaga may epekto sa 2028. Yun nga lang, si Congressman Leviste, talagang naglalabas ng mga dokumento. May resibo. Oo, may resibo at kailangan lang talagang pag-aralan ng maigi yung mga yon para matunto natin sino ba talaga ang kumita at sino ang hindi. Imagine mo 314 legislators sa House of Representatives. Ang tanong ko, sino dun malinis? Sa Senado, 24. Sino dun malinis? So kung gagawin natin barometro sa paghalal, ang sabi ko nga dun sa isang training, nag-launch show ako na tinatawag na revised campaign architecture.
At hinamon ko sila, lahat kayo corrupt. 10 yung audience ko nang galing sa local government. Lahat sila nakasimangot. Lahat ko kayo corrupt. Sino ho hindi corrupt? Taas ang kamay. yung iba gustong tumaas. Sabi ko, naku sir, huwag kang tataas. Anong ibig sabihin yan? In a landscape where lahat ng politiko ay tinatawag na corrupt, paano ka mananalo? By saying hindi ako corrupt? Ay hindi ko kayo iboboto. Pero by showing accountability, i.e. liste showing all those documents, i.e. hindi ko tinanggap yung aking Christmas bonus, i.e. ako ang nagbigay sa sarili kong pera. Diba? Ngayon, yung character assassination sa kanya is because of his the solar franchise. And he can readily answer that. So bakit mo linalagyan ng kulay na gano'n? What if lagyan natin ng kulay yung ibang mga politiko na nagkaka-interest na 10% in every company that is performing I have a share. Maraming nangyayari na hindi natin alam. Kaya yun ang parati kong panawagan, patas lamang. Kasi sa patas, lalabas at lalabas ang tunay na kulay. John Garcia, naniniwala po ba kayo na may harassment na nangyayari dun sa mga nagsasalita? Ay oo, maliwanag na maliwanag, damang-dama namin. Talagang pinaparamdam sa amin ang puwersa ng gobyerno. Kaya nga sinasabi ko na kayo ng mga nandyan sa panig ng mga naka-uniforming personnel, huwag kayong pumayag na magamit kayo para pagkikil ng boses ng lumalaban dahil kayo ang nagpapayorate ng non-partisanship kasi kayo yung lumalabas ng partisan, hindi yung mga lumalaban. Kaya dapat po isipin nyo naman kinabukasan ng inyong mga anak. Inalalaban namin kinabukasan ng mga anak ninyo, anak namin, ng mga apo natin. Pagkatapos kayo itong, dahil takot lang kayo, dahil yung iba dyan, kapito ko sa pwesto, katulad ng sinabi ko, dapat yung mental state ng Pangulo is a grave national security concern. Dapat yan, pa-examine natin. Yung duty ng gabinete ng Pangulo yan, to help him examine. Sulatan nila yung Senate President at saka yung Speaker of the House at sabihin na dapat ipa-examine natin ang Pangulo para malaman natin ang tunay na kalagayan ng kanyang pag-iisip. Dahil may allegation na siya ay prolonged user ng cocaine. When you do that for a long time, yung epekto kasi ng cocaine sa brain nakakasrink ang utak niya, nakakatuyo. When it shrinks, hindi na parehas sa pag-iisip niyan. Nag-hallucinate pa yan. So, and in times of emergency, yung crunch time na tinatawag natin, hindi yung maasahang mamuno sa atin yan. So, dapat trabaho ninyo yan. Kayo sa Sandatahang Lakas, kayo sa National Defense, sa DILG, lahat kayo. I think it's incumbent upon you to do your duty under the Constitution. Have you examined? Para magkaalaman tayo, para masettle natin yung issue. Confronting the President himself. Yan yung problema pati yung chain of command paano kung yun nandun sa chain yung problema? Paano kung proteksyonan mo yung government? You're loyal to the government. You're loyal to the government and to the Constitution, not to the person. Paano mo yung person ang problema? Like right now, we are confronted with a situation where the allegations of widespread, big-time plunder is on the President himself. Bakit ayaw ninyo, why don't you ask him to face the music? Hindi pwede yung shielded pa siya dun sa hindi gano'n Kailangan para, tuloy-tuloy ang negative rating na yan because that's a telling one. That's well, I don't know whether abutin pa siya ng 2028 pag gaganyan ang pagbagsak ng trust rating sa